natapos na natin ang buong probinsya ng Bulacan, mga kaibigan. Ngayon, ay pupuntahan natin ang probinsya ng masasarap na pagkain. Dahil dito sa Pampanga mo matatagpuan ang ilan sa pinakamasasarap na pagkain Pilipino tulad ng sisig, orkon, biringhe at iba pa. Pero maliban sa masarap na pagkain, ano pa ba ang makikita sa probinsya ng Pampanga? Ay, dyan sa Pilipinas, traffic. Ano ba yan? Hindi ko alam kung dito lang ba sa atin to na kahit saan ka magpunta, napakadaing ginagawang kalsada. Kung kayo magbabiyahe ng north, expect nyo na ang traffic dito. Suggest ko sa inyo maghanap na kayo ng bandaan or magbaliwag na kayo. Baliwag tapos labas kayong Candaba. Napaka-traffic men. At least kahit pa paano hindi na ganun kapangit yung daan. Grabe, tagal ng traffic. 2 years ata tayo dun. Ayan yung Palit Public Market. Saan nilipat yun ah? Tagal ko na rin hindi na pupunta dito eh. Traffic enforcer. Kanan tayo dito. Checkpoint, din nila ako pinara. Hindi ko lang nakita. Kilala ang bayan ng Apalit sa kanilang pluvial procession at selebrasyon ng Feast of St. Peter o Libad ni Apong Iro sa salitang Kapampangan. Yung harap. At ang pupuntahan natin dito sa bayan ng Apalit ay ang San Pedro Apostol Parish, kung saan pinagdidiwang ang kanilang Feast of St. Peter. Ayon sa National Historic Commission of the Philippines, taong 1590 nang itinayo ang Apalit Church. Ito ngunit nasira ng dahil sa lindol noong 1863. At taong 1876 at 1880 naman nang matapos at ma-renovate ang kasalukuyang simbahan. Yan, shoutout nga pala doon sa mga pinsan, mga kamag-anakan namin la misis dito sa Apalit and Makabebe. Apalit sila Tatay Andy and family, thank you po. Shoutout po sa inyo. Makita rin tayo maluwag na daan mga kaibigan. So 9 minutes, malapit na tayo susunod nating destinasyon, yung Santo Domingo Church. Bali itong bayan na to is isa sa pinakabatang bayan ng Pampanga. Sabi ni Google, casket capital daw to ng Pampanga. Marami daw gawaan dito ng kabaong, pero wala man ako nakikita. Anyway, baka pagpasok natin doon sa looban makita natin. Pero ngayon kasi Santo Tomas, home of the world class pottery. Pottery naman dito. Sila
Mga kaibigan, kung mapapansin nyo, mahilig ako magpunta sa mga simbahan. Hindi ako banal na tao. Sakto lang po. It's just that most churches holds a lot of history in them. Kaya ako sila pinupuntahan. And it's fascinating. So yan mga kaibigan, paalis na tayo. St. Thomas the Apostle Church. Yan yung pinuntahan natin dito sa bayan ng Minalin. Ay, Minalin. Ng Santo. 2 minutes? 5 minutes. 2.3 kilometers from where I am now. Hindi ko alam ba't siya nakahinto. Baka nakipag-cheesemakers. Opya! So wala, let's go! Hindi ko alam kung nasan lugar na ako eh. Mga kaibigan, alam nyo na to lang. Sa Santo Tomas tayo pala. Yung pinuntahan natin dito is yung St. Thomas the Parish Church. Butas-butas na rin ang kalsada dito. Mukhang gagawin. Putik! Oo, amen. Gagawin nga. Huwag na tayong magmabilis. It's so maputik. Welcome to Minalin. Yan o mga kaibigan, yung putik na ganyan, yan ang napakadulas. Yan, nararamdaman ko sa motor ko, men. Nararamdaman ko yung dulas. Shitness. Liliko pala sila. Shit. Putik ko. Dulas niyan, men. Dahan-dahan tayo. Ayokong gumulong. Ang susunod naman nating bayan ay ang tinaguriang Egg Basket of Central Luzon at isa sa mga bayan ng Pampanga na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya dahil sa natural na yaman ito. Yo. Yan. Minalin Sunset Park ang sunod natin. Yan. Yan, dito tayo sa Sunset Park ngayon. So, nagtanong tayo dun kay mamang driver kanina. Ito, may pinuntahan tayo dito. May picture lang sa likod para background natin yung mga tarayat. Pero may napakaganda dito. Lalo siguro sa mga hapon or morning. Yan, napakaganda. So, ito yung daan niya sa Minalin na yun. Doon tayo lalabas. Tapos pag diniretso mo daw tong kalsadan to, dun ang labas na raw nito is Guagua. So siguro try natin dumaan doon pagka yung pupunta na tayo sa Guagua. Ngayon kasi pabalik na tayo pa Masantol, Makabebe naman tayo. Nakilala ang bayan ng Minalin dahil dito mo matatagpuan ang 400-year-old Santa Monica Parish Church. Taong 2011 nang maideklara ang Santa Monica Church bilang National Cultural Treasure ng Philippine Commission for the Culture and Arts. Yung mga kaibigan, naliligaw na naman yata tayo. Hindi ko na alam kung nasan lugar na ba tayo eh.
Basta sinusundan ko lang si Waze. So, bali kasi galing tayo ng Minalin, papunta tayo ng Masantol. Ngayon road na ulit. Ang pakalaki ng aso. Grabe, laki ng aso. Anyway, Santa Rita pa rin naman pala to, Barangay Santa Rita. Parang umiko tayo pa ganon. Tama ba dito? Ah, hindi, kabila pa. Minalin Cockpit Arena. O, ito na yung maputik. Mga kaibigan, ito siguro yung kalsada ang nakita ko kay Google, yung maganda. Yung dito papuntang Takasan. Ito isa pang David. Uy, baha. Shit. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change. Kuya, mahaba ba yung baha na yan? Mahaba-habahin mo. Mahaba-haba rin. Kaya naman ang motor mo, kaso baka masatras sa mga butas. Ah, may mga butas-butas. Papunta kasi kung sa Masantol. Masantol. Lalanda tayo mo, may tubig. Dito. Lahat. Pag sa kabila ako, ganoon din. Sa dike. Oo. Saan yun? Sa bayad ka mo pupunta, may tubig din. May tubig din. Munisipyo punta ko eh. Wala talagang labas. Labas ka na sa Domingo, balik ka na sa Domingo. Layo. May stoplight. Stoplight, tapos pabalik akong ganon. Sa Palit. Kapalit ako dadaan Sa yung... may Sulipan. Oo. Sa dike. Ah, mas malapit doon ano. Mas malayo. Mas malayo yun. Oo. Kaso walang tubig yung unang mo dadaanan. Oo. Hindi ko lang alam yung sir. Sige kuya, salamat. Thank you po. Kasi Aso, mukhang malalim. Hindi kaya. Ikot, hindi kaya. Yan mga kaibigan, hindi tayo tumuloy dun sa kalsada papuntang Masantol. Kasi sobrang baha. Low tide pa yun ha mga kaibigan. Tapos ang lalim. Anyway, doon tayo dumaan sa kabila, sa Kapalit. Ayoko muna makinig, kahit sinasabi niya 500 meters daw, hindi raw lubog yung hindi abot ng tuhod yung tubig. Pero nakita ko yung tricycle, puta nakatakas yung pao eh. Well, gana ano, kung anong kalsada na discover natin mga kaibigan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, hindi ko alam kung saan lalabas tong kalsada to. Tingnan na lang natin kung saan tayo dadalhin.
sayang, mabilis kasi doon. Nakalagay doon is 30 minutes na lang or 20 minutes. 20 minutes na lang dapat nandun na tayo sa munisipyo ng Masantol. Pero wag muna tayo mag-take ng risk today. Sa unang araw pa lang natin ng biyahe dito sa Pampanga, gaganon agad tayo eh. Dadaskul agad tayo eh. Di dapat ganon eh. Jump, 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 jump. Putang inang kalsada yan. Well mga kaibigan, yan talaga yung nagpapasaya sa ating mga biyahe. Yung mga yan, mga detour, yung mga ligaw-ligaw, mga kalsadang unpassable, yan yung magpapaganda sa ating mga biyahe po talaga. Anyway, maghahanap muna ako ng makakainan at ako'y nagugutom na talaga. Boom boom! Dito tayo. Yun mga kaibigan, nandito na tayo sa Sulipan, I believe. Papunta tayo dun sa, dito kasi yung daan na tinuturo ni ate kanina, ay ni kuya, yung papunta sa Masantol. Pasensya na kayo mga kaibigan, medyo lobat pa ako kasi busog pa tayo. Sarap kumain ng burger. Yeah, anyway. May Sudaw, Macedonia. Alam ko dito yun eh. Yeah. Dire-diretso na lang tayo mga kaibigan. So hihinto lang tayo, maghahanap ako ng dilim at tayo mag-waze. Siesta mode ang boses ng kuya mo. Yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bayan ng Masantol. Dito pa rin tayo sa Pampanga mga kaibigan. So wala kasi kung makitang magandang puntahan dito talaga. Sorry po kung hindi ko alam ang mga pwedeng puntahan pagka wala po tayong mapupuntahang lugar. Yun, ang pupuntahan po natin ay ang kanilang munisipyo. So para syempre proof na nagpunta tayo dito, di ba? Yan naman kasi ang goal natin talaga, yung malibot natin yung lahat ng bayan. Coastal barangay din siya pala, ano? Yun. So anyway, punta muna tayo doon sa kanilang munisipyo. Laki ng ilog. Ilog kaya ito? Galim! Oh, biyak! Galim niya!
Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pampanga at isa sa mga bayan na katabi ng Manila Bay. Nakuha ng bayan ito ang kanilang pangalan sa puno ng santol. Anyway, dito mo rin makikita sa Masantol ang Pampanga Delta Bridge Project na tsak na dadayuhin ng mga kamote kapag natapos. Itong Pampanga Delta Bridge Project ay magkokonekta sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan at bayan ng Masantol at Makabebe sa Pampanga na magpapalago ng ekonomiya ng bangus, sugpo at mga seafoods sa dalawang bayan ito. Masantol mga kaibigan, sa wakas nakapunta tayo with minimal baha ang dinaanan natin. Anyway, so gumaganda na ang panahon, hindi na gaanong kainit. So next and last stop natin for today ay ang bayan ng Makabebe. And yes, alam nyo na kung saan tayo pupunta doon. Saan pa ba? The one and only, yun, nag-iisang beach sa Pampanga. Yan, medyo, mga kaibigan, medyo maganda na yung kalsada ang dinadaanan natin. Yun! Ganda! Ganda. Ayan o. Ganda men. Lakas ng hangin. Maganda mga kaibigan. Pagkaganda-ganda men. What is that? Ay, alamang. Tambango. Alamang. Binibilad nila yung alamang, oh. At ang huli sa ating pupuntahan ay ang bayan ng Makabebe. Isa sa mga pinakamatandang bayan ng Pampanga. Matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pampanga at katabi lamang ng Manila Bay. At dito mo rin matatagpuan ang isa sa pinakamalapit na beach sa Bulacan, ang Consuelo Beach or Makabebe Beach. Nakilala ito at sumikat during the pandemic dahil nga sa mga lockdown at requirements sa pagbiyahe ng ibang probinsya. Ito ang naging getaway ng mga taga Bulacan at karatig lalawigan na gusto magpunta sa dagat. May naliligo, oh. Ayan mga kaibigan, no? Ang ganda sana magpalipad ng drone mga kaibigan, no? Yun nga lang, napakalakas ng hangin sa taas, oh. Nakikita nyo na may alon, no? So tambay na lang siguro tayo dito. Di ko isasapalaran yung drone ko mga kaibigan. Habihan nyo na ang duwag pero di ko isasapalaran. Diyan muna kayo, mag-chillax. Sayang mga kaibigan, no? Utang ito.
So mga kaibigan, kasi hindi ko expected maglolobot agad yung camera. Tapos ang lakas ng hangin, hindi tayo makapagpalipad ng drone. Well, anyway, there's always another day mga kaibigan. So for now, sibat muna. Uwi.